Nilabas na ang unang return ng NBA All-Star voting. Ang number 1 sa West, si LeBron, number 2 si KD, number 3 si Jokic para to sa frontcourt. Sa guards naman si Luka, Steph at SGA. Sa East, ang number 1 si Giannis, number 2 si Embiid, susunod si Tatum. Para din yun sa frontcourt. Sa guard naman si Haliburton, Damian Lillard at Trae Young. May mga notable names ang wala dun sa botohan. So hindi naman nangangahulugang walang bumoto sa kanila, mababa lang yung botong nakuha nila. Tulad dito sa West, si Devin Booker para sa guards. Meron siya ngayong taon na 26 points, 5 rebounds at 7 assists. Top 10 siya sa scoring ngayong season. Wala din si Domantas Sabonis na all-star number talaga yung pinakita niya. Nasa almost triple-double to base kay Labar. 19 points, 12 rebounds at 7 assists per game. Sa last 10 games pa ni Sabonis, nananamon siya dahil 5 triple-double ang ginawa niya para dito sa Sacramento. So mataas ang boto na nakuha ng mga players na to. Tulad ni Ja Morant, nakakabalik pa lang. Si Klay Thompson naman struggling sa early part ng season. At itong si Austin Reeves. Si Zion hindi rin nakasama sa top 10 sa first return ng All-Star vote. Meron siya ngayon 22 points, 6 rebounds at 4 assists. Ito yung pinakamagandang taon ni Zion so far dahil nakakalaro siya. Sa popularity, hindi siya nakasama doon sa top 10. Tatlong players lang din yung pumalit sa botohan ngayon. Si Sengun, Wemby at Holmgren para dito sa West. Tatlong big man yun. Yung starting unit para sa All-Star, 3 ang kukunin sa frontcourt at 2 sa guards. Yung 7 na reserves, pipiliin naman ng mga coaches. Yung mga tulad ni Sabonis, Zion at Booker, pwede pang masama doon. 50% lang ng boto mula sa mga fans ang kukunin at yung 25% ay mula sa players at another 25% mula sa media. Hindi pa kasi masasabing may na-snub na All-Star ngayon dahil first return pa lang yan ng boto. Pwedeng sabihin inisnub ng mga fans dahil kung maalala nyo dati si Luka top 3 sa botohan nung rookie season niya. Dinali siya ng players at media vote, pati mga coaches. Si Wiggins muntikan pa nung hindi masama sa starting unit dahil pinagkaisahan siya sa boto ng players at media. Kapag pinagsama yung media at player vote, dun pa lang pwedeng may masabing ma-snub. Iba pa yung boto para sa mga reserves. Sa ngayon, ang makakuha ng assurance para sa starting unit ay yung top 3 sa frontcourt at top 2 sa mga guards. Sa ibang balita naman, sa MVP ladder, si Joel Embiid pa rin ang nangunguna ngayon. Tuloy pa rin ang streak niya na at least 30 points at 10 rebounds. Triple-double pa siya pagbalik versus Bulls. 31 points, 15 rebounds at 10 assists. Meron si Embiid ngayong taon na 34 points, 11 rebounds at 6 assists. Siya din ang leading scorer para dito sa NBA. Sa stats at record, siya talaga ang frontrunner para sa MVP. Ang susunod sa kanya si Jokic, Giannis, SGA at si Luka. Pero ito kasi yan, 33 games pa lang naman ang Sixers ngayong taon. Meron pang natitirang 49 games. Pero si Embiid nasa 26 games pa lang at nakamintis na siya ng 7 games. Hindi pa umaabot yung mid-season. Hindi rin siya pwedeng makamintis pa ng 11 out of 49 games dahil hindi na siya magiging eligible na makasali sa candidate ng MVP or hindi na siya mananalo base dun sa rule. Pwera lang kung baguhin ng NBA ang rule na yon. Pero nasa CBA kasi. So si Embiid yung pinakadelikado ngayon na hindi manalo ng MVP dahil sa bilang ng games. Sa mga nakaraang taon, laging buzzer beater doon si Joel Embiid para sa 65 games. Si Jokic ngayon, 34 out of 35 games. May natitira pa siyang 47 games. Ang kailangan pa ni Jokic, 31. Si Luka, 32 out of 35. Merong 33 games na kailangan pa si Luka. Si Giannis, 33 out of 34. Nasa 48 games pa ang natitira. Si SGA naman, 32 out of 33. May natitira pa siyang 49 games. Sa average ng mga players na yan, ang kailangan mamintis nila para matulad kay Embiid ay 13 hanggang 15 games para hindi sila maging eligible sa MVP. Ang pinakamalapit talaga doon si Joel Embiid na 11 games na lang ang hindi dapat niya mamintis. Pero madali namang gawa ng paraan yun, Mikal Bridges style. Maglalaro lang siya ng ilang minuto sa mga games para mabilang pa rin yun. At mailulusot pa rin naman nila yun sa bagong load management rule. Ilalagay lang nila na merong injury management.